Guys, ito quick unboxing tayo ng digital tester. Napitpit yung box niya ng pinadala. Made in China, tapos aning brand. Digital tester. Ito yung test leads niya. Ito yung tester. At syempre yung ating user manual. So merong English at saka Chinese. Kasi galing sa China. Try natin siya kung gagana. Yan, meron tayo ditong glass fuse at saka yung fuse na pang bahay. So, pasensya na, DIY lang ako, hindi ako masyado sa electronic. Kaya ang itetest lang natin yung DC, AC, tsaka tungkon. Pwede pa yung fuse. Yung model number ng tester, yan, M118A. Marami pang ibang features pero hindi ako masyado kasi sa electronic. Ito, yung ohms. Tapos ito sa voltage. Yung price nga pala nito, nakuha ko siya sa sale. Bali, 259 total. Sama na dun yung shipping. Yung features naman nito, auto range siya. Kaya wala nang selector, hindi kagaya ng analog na tester. Kailangan mo pa siyang iselect ng continuity, ng DC, tsaka AC. So, bali ito, paglagay mo ng battery, automatic na siya. Pwede mo lang ipalit-palitan yung kung saan mo gustong ipunta, kung AC. Yung battery niya naman, AAA. Yan, meron tayong rechargeable. Para hindi tayo magastos sa battery kasi mahal yung AAA eh. Yung battery niya nandito. Tsaka itong plastic na to, stand. Yan o. Pwede siyang tumayo. Pwede ring flat. Hindi kagaya dito sa analog na wala. Flat lang siya. So, isa-isayin natin yung features niya. Meron siyang merong flashlight. Tapos meron ding backlight dito. At saka non-contact. Tingnan natin kung makukuha niya mamaya yung non-contact. Ilagay ko muna yung battery. Dalawang AAA. Ito merong nakalock. Tapos pag inikot nyo, pwedeng gamitan ng flathead screwdriver. Yan, bali ikot nyo siya. Tapos mabubuksan na. Ayan. Tapos mag-on na siya pag yan, automatic. Lock lang natin ulit. Yan, nakalock na siya. So ito yung power button niya. Tapos yung non-contact.
yung hold function, tsaka yung backlight. Ito naman yung para sa flashlight. Tapos itong itim na port para sa negative. Tapos yung red yun yung positive. Pero pag AC, kahit magkabaliktad naman, yung battery lang ang merong plus at minus sa DC. Ngayon may takip din yung ano niya. Hindi ganong matulis. Power on natin. Automatic. So pagka sinaksak nyo yun sa kuryente, ito tingnan natin kung maano niyang 220. Tsaka ano din natin yung 110 kung kaya niyang anuhin. Yun, nabasa niya 220. Pero 236.3. Palitan ko lang yung ano. Gawin kong 110. Tayo ng basahin. Tingnan ko lang kung naka-on. Hindi pala naka-on yung transformer. Yun, nakita niya yung 110. Binabasa niya 118. Hanggang 120 volts naman yun eh. Kaya okay lang. Tsaka ang kagandahan nito, automatic. Wala ka nang sineselect na gano'n. Kasi nangyari sa akin, itong tester na to, naisaksak sa ano, naka-continuity. Yung gano'n. Naisaksak sa AC. Ito, nasira. Kaya palitan na. Next nating ito-test. So, tapos na tayo dun sa alternating current. Ito namang fuse. Tingnan natin kung okay pa to. Continuity ang next natin na ano. May buzzer siya. Ayan o. Yun lang, hindi ganong sensitive yung call. Medyo may delay yung call niya. Na natin kung okay pa tong glass fuse. Wala siyang nababasa. Sira na siguro. Yan, okay pa to. Sunod na kon natin tong battery. Automatic din siya.
Saan ba negative nito? Ay, plus nga dito. Wala, 2.8 na lang binabasa niya. Ito 3 volts to eh. Ayun, 3 volts. Malabo. Yung 3 volts. Baba na yung kanya. 2.8 na lang. Wala. Mukhang deads na tong battery. Meron din tayong Eneloop. Ano ba tong battery na to? 1.2. Tingnan natin kung 1.2 nga. Dapat mas mataas yung yung reading niya. Para goods. At binasa niyang 1.39. So goods pa tong battery to. Sabi ko nga kanina, i-test natin yung non-contact. Wala, hindi niya nababasa yung lagay ko kaya sa 222. Wala, hindi niya talaga na-detect. Yung flashlight niya, ito. Patay ko lang yung ilaw. Tingnan natin kung kung malakas. Yan yung ilaw niya. O baka mahina na yung baterya. Baka mahina na. Tsaka yung backlight, i-hold nyo lang kung gusto nyo gamitin yung backlight. Yun o. Kusa na rin itong mamamatay. Tapos itong button na to, kung saan nyo gustong i-select yung hold. Dito naman yung gusto nyong i-select yung DC. Yan, pupunta siya sa ohms. Tsaka yung symbol na to, continuity. Hindi ko na alam to. Hindi ako masyado sa electronic eh. Ito sa yata to. Farads yung reading niya eh. So kung gusto niyo yung na lang, hanapin nyo na lang sa net. Kasi mas marami pang mas magagaling na technician kaysa sa akin. Kung gusto nyong malaman yung review nito about diodes, ganun. So pag DIY lang, okay na to sa price point. Kung pangbahay lang wag gagamitan nyo. Pero kung talagang professional kayo na technician,
mas maganda na lang na bili kayo yung medyo mamahalin. Gaya yung Fluke brand. Yun yung recommended talaga kung talagang professional kayo. So, ayun guys. So, recommended ba to? Siyempre, recommended siya for DIY lang. Okay na to. Tsaka budget friendly, hindi gaanong mahal. Sa halagang 259 pesos. Okay na siya. Ayun, hanggang dito na lang ang ating video. At sa ating next na video, subaybayan nyo ulit. Thanks for watching.